So our topic for today is all about outrageous giving. Say it to your neighbor, outrageous. Okay. Nung tinignan ko sa dictionary, yung outrageous, merong negative thing. Okay? Parang something na hindi yun ang ibig sabihin ng outrageous na yun. Ang ibig sabihin ng outrageous na yun ay shocking, outrageous giving. Nakaka-shock. Sabi mo, ang topic natin ngayon is nakaka-shock na giving. Okay, gusto ko malaman nyo na ang giving na tinuturo namin sa church ay hindi yung pagbibigay nyo sa church. Okay, malinaw? So, ang tinuturo namin sa inyong giving at gusto po namin nyo na matutunan na klaseng giving is yung giving na lifestyle. Because we need to be educated in terms of giving because we are so much in the atmosphere of receiving. O, tingnan mo yung katabi mo, mahilig yan mag-receive. Gusto niyong patunayan ko? Tuwing Christmas, kanino bang birthday yon? Bakit nakagawa pa tayo ng way para mabigyan pa rin tayo ng regalo? Alam mo yun? It's weird, quite weird, pero yung culture na yon na-create, tingnan mo yung katabi mo, ang gusto niyan palagi, meron siyang regalo. Right? Sino dito gusto palagi may regalo? O sino dito gusto palagi nagre-receive? Hindi, amen. Hindi, amen. Sino dito gusto palagi nagre-receive? Taas ng kamay. Yung iba nagsisinungaling eh. Amen na lang kayo lahat. Okay? Kasi yun talaga yun. Naandun tayo sa culture. We've been cultured na pagkapanganak pa lang natin, nagre-receive na tayo. So, hindi talaga tayo naturuan ng giving as in, yung life natin ay giving. Naturuan tayo magbigay ng gifts. Pero yung life natin, na kung ano talaga yung design ng Lord, na tayo ay talagang buhay na patotoo, na tayo ay giving, tayo ay giver, tayo ay nasa atmosphere, na tayo ay hindi lang nagre-receive, hindi po natin yung natutunan. Kaya po kailangan nating ma-educate ang bawat isa, kasi po ang root ng mga problema sa panahon ngayon ay nagsisimula doon po. Ang mga tao ay hindi na marunong magbigay. Ang mga tao ay sanay na mag-receive. The truth is, if we are very used in receiving, lahat ng aspeto ng ating buhay, lalo-lalo na ang decision making natin, malamang doon ay mali. Kasi po, malamang doon pansarili. Is that right? So, pag tayo ay nasa atmosphere ng receiving, alam niyo po ba na nag-i-increase ang selfishness? Can you hear that? Can you hear that? Sino nakarinig nun? Pag tayo po, hindi natin na-educate ang sarili natin sa totoong ibig sabihin ng pagbibigay, patuloy tayo na mamold sa culture ng receiving. At yung culture ng receiving na yon, doon nag-uugat ang maraming problema. At yung ugat na yon, na nakukuha out of that culture is selfishness. Say it to your neighbor, selfishness. Kaya po lahat ng tao, malamang sa oo ay makasarili. O, sino ang amin? Sino ang amin sa katabi na alam mo, totoo, makasarili ako? Actually, yung katabi mo kaya malungkot, may hindi nakuha yan. That's right. Ang ikinalulungkot palagi ng isang tao ay meron siyang bagay na hindi nakuha. Are you getting that? Kaya pala importante na ma-change yung mindset natin. Kaya pinapaunawa sa atin ang Panginoon yung Luke 6:38. Ang nakasulat po doon, give.
your neighbor, give. And it will be given to you, or it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be poured out to your lap. The measurement you use is the measurement you will receive. Pero, magto-throwback tayo Mag-backward tayo ng konti. Si Lord kasi ang nagsabi niya na give. Kaya niya kayang sabihin niyan sa atin na give, kasi po, siya ang unang nagbigay sa atin. Are you getting it? Are you getting that? Because He is the greatest gift giver. At pag tayo ay binigyan, dapat normal sa atin na tayo rin ay magbibigay. Amen. Okay, kung talagang makasarili tayo lahat, panindigan na natin. Okay, bibigyan ko kayo ng practical. Sige, kainin mo na lahat ng makakain mo. Huwag mong ilalabas, madamot ka naman Pati toilet bowl, ayaw mong sharean. Are you getting it? Minsan yung anak ko, sabi niya sa akin, gusto ko akin lang yan. Akin lang yan. Akin lang yung food. Dapat akin lang yan. Sabi ko, anak, o sige, bibiling ko lahat ng pagkain na gusto mo. Ibibigay ko sa iyo, kainin mo lahat. Kasya ba lahat yan sa tummy mo? Natawa siya. Lahat ng bagay na pinapasok ng ating katawan ay kailangan po nating ilabas. Kung gusto nyo po talaga kaya po marami ngayon nagkakasakit ng kidney. Nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng malfunction sa kidney. Kasi mukhang ayaw maglabas. Alam nyo po, ang mga madadamot yun ang nagiging sakit. Sino dito ayaw magkasakit sa kidney? Ayaw gamitin ang excretory system. Kasi sa kadamutan. Yan po ang mangyayari sa atin pag pinilit po natin na manatili tayo na ganon. Hindi po siya biro kasi po, kaya po maraming na-create na problem sa mundo because of that kind of mindset na gusto lang niya mag-receive pero ayaw niya mag-give. Kaya si Lord, ini-establish na yung truth na ako muna ang nagbigay. In Deuteronomy chapter 8 verse 18, sabi doon, remember, it is I who gave you that ability, who gave you that anointing, who gave you that power to produce wealth. At hindi po natin pwede yun na itwork o hindi po natin siya pwedeng pasinungalingan. Yung po ang sinabi niya na remember, it is I. Kaya po ang unang amazing na giver, ang unang outrageous na giver ay ang ating Panginoon. Alam niyo po, ang isang amazing giver, ang ibig sabihin po na-exceed niya. He was able to exceed the expectation and the usual to the point na he go beyond giving and he go extended herself or himself to amazing giving, to extraordinary giving, to impossible giving, to incredible giving. Kaya po, sa giving pa lang po, medyo nagkakaproblema na tayo. Eh yung panggawin tayong amazing, gawing incredible na giver, yung gawing grabe outrageous na giver. O, tanong mo yung katabi mo, ano ba plano mo? Maging amazing receiver? Incredible receiver? I think
think this is high time for us, as we grow old, nung mga bata tayo, pwede tayong magdamot ng magdamot. Pwede tayong mag-receive ng mag-receive. Kasi wala pa tayong capacity to give. Pero as time goes by, ang dami nang nag-invest sa life nyo, ang dami nang tumulong sa atin, ang dami nang binigay sa atin si Lord, binigyan tayo ng talent, binigyan tayo ng ability, ang daming binigay sa atin. I think, eto na yung panahon na aralin natin at ma-educate tayo sa totoong pagbibigay at hindi lang basta sa pagbibigay. It should be outrageous and it should be amazing. Amen. Can you hear that? Pag sinabing outrageous, iyan na yung ibang klase na yung giving na yan. Meron na yung mga term na incredible. May term na yan na astonishing. Meron na yung term na miraculous. O, tingnan mo yung katabi mo ulit, ganyan na ba yung magbigay? Astonishing, extraordinary, incredible, miraculous. Kaya pwedeng sabihin sa atin ni giving nga, hindi pa talaga tayo natututo. Kasi una, ang iniisip din natin sa giving, it's all about money. Giving is not all about money. Because the real treasure is not money. The real treasure is you. Kaya po, ang isang tao, pag sa pera, nagkakaproblema siyang ibigay, sinisiguro ko sa inyo, napakalaking problema niyan sa pagkatao niya. Aamin po ba dyan na may taas ang kamay? O, taas ang kamay. Umami na. Hindi maibigay ang pera, ibig sabihin may problema sa pagkatao yan. O, sige, taas ang kamay. Umami na kayo, itaas ang kamay. Papatunayan ko ulit yan. O, taas ang kamay. May problema kayo sa pagbibigay ng pera, right? Hindi pera ang problema nyo. You as a person. For example, sa mga magulang natin, pag nagbigay tayo ng pera sa mga magulang natin, hindi tayo masaya. Hindi natin pinagpaplanuhan na dapat mas malaki. Ang iniisip natin, ayan, Naya, 1,000 budget mo yan sa 1 taon. Minsan lang nakapagbigay, galit pa, inis pa, upset pa, annoy pa. Feeling ang laki nang nawala, 1,000 lang naman. Yung iba 500 lang, galit pa. Are you getting that? The truth is, the issue is not the money. The issue is you. Something is wrong with you. Is that right? So kaya dapat talaga ma-educate. Sabi mo, gusto mo ba talagang matutunan ang pagbibigay? Always remember, dito sa church, huli nyo na lang napuntahan ng simbahan. Okay? Kaya pansinin nyo, yung una na mga bata pa tayo na dinadala tayo sa simbahan, ang lahat ng ibinibigay natin, yung mga pinakamatutunog. Tama? Hindi kasi tayo na-educate. So, marami tayong napuntahan na lugar. Ang pinakamalaking bills na meron tayo ay napupunta sa mall. Is that right? Sana man lang napunta sa nanay nyo o sa tatay nyo. Hindi pambayad ng utang sa credit card kasi swipe ng swipe. May natututunan po ba kayo? Okay? So kaya po, i-evaluate natin, mag-a-assess talaga tayo kung marunong ba talaga, alam ba talaga natin ang pagbibigay. Okay? Because it's not about money. It's about us. Because our treasure is not the money. The treasure is us. Can you hear that? Okay? So kaya babalikan natin yung verse, ha? Give. Or say to your neighbor, give. And it will come back to you and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Kumbaga, yun pala yung criteria. Kasi yun din ang ibibigay sa atin. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Kaya pala importante, pag nagbibigay tayo, ang iniisip natin, good measure, pressed down, shaken together, running over. Kasi
yun din ang ibibigay sa atin ni Lord. Kaya it is just normal na pag tayo nagbibigay, parang eto, yung sa mga games, ano tawag doon sa mga games? Yung first muna? Ano yung una doon? Yung pag nag-game, level 1. O, level 1 muna, ha? Dapat level 2. Kung ba sa nanay natin, nagbigay tayo ng 1,000. Dapat sa susunod, yung good measure, press down, shaken together, talagang nililiglig natin. Sa susunod, ginugol ko 1,005. Susunod, nakikita nyo, tinataas ang level. Sinisiguro ko sa inyo, pagpapalain kayo ng Panginoon. Because it is God who gave you the ability, the power, and the anointing to produce wealth. Kumbaga, siya ang nagbibigay sa inyo ng abilidad, siya ang nagbibigay sa inyo ng capacity, and at the same time, when you are receiving things from God, nilalakihan niya ang puso mo para mag-receive, para ikaw ay may kakayanang magbigay. Are you getting that? Are you getting it? Ba't parang masyado kayong tahimik pag giving? O sige, bibigyan ko kayo ng 1 million pesos. O kita nyo, masayang-masaya kayo? Pag gumawa tayo dito ng mga palaro na meron kayo makukuha ang premyo, lalo na pag magdi-December na, sigurado masayang-masaya kayo. Pero konti lang talaga yung naghahanap ng opportunity na siya ay magbibigay. Sinisiguro ko sa inyo, the Bible will always be true. Na it is much, much, much better to give than to receive. Kaya if you think na masaya yung mag-receive, hindi yan ang kasiyahan. Ang totoo pong kasiyahan, yung tayo po ang nakakapagbigay. Are you getting it? Kasi po ako personally, testimony ko po yan. College pa lang po ako, during that time, I experienced din na nag-working student ako. Kahit konti nakakapagbigay ako sa mga kapatid ko, kahit konti nakakapagbigay sa mommy ko, tapos nakakapagbigay pa ako sa mga ka-cell group ko, nakakapagbigay pa ako ng mga pan-tuition fee ng aking mga kasama ko sa cell na hindi pa nakakapag-enroll. Kumbaga, in my own little ways, I give. At hindi dahil marami akong pera, kasi po, maliit lang naman po yung sweldo ko nung panahon na yon. Kaya hindi tinatanong kung ganong karaming pera meron ka. Palagi ko nga pong sinishare sa mga tao, alam nyo, walang pagkakaiba ang piso at saka 1 milyon. Figure lang yun eh. Walang pagkakaiba yon. Kasi ikaw ang naglalagay ng value doon sa mga pera na yon. The truth is, may ibang tao, bigyan mo ng 1 milyon, in 1 week, ubos. Pero meron naman tao, alam niya yung value ng 1 peso na yon, kaya niyang pagyamanin. Because ako personally, na-experience ko yan. Kaya hanggang ngayon, yung principle na yon, na ako naglalagay ng value ko sa pera, alam ko kung saan ko siya ilalagay, hanggang ngayon, ina-apply ko po yun. Tinataas ko yung level ko ng pagbibigay, hindi sa church lang, sa lahat. Actually, church is just one part of my whole life. Tuwing kailan lang ba ako sa loob ng simbahan? The truth is, ang kailangan kong matutunan yung lifestyle na kahit saan ako, kahit sinong kausap ko, ang puso ko ay nagbibigay. Are you getting it? Kaya ngayon mag-aaral tayo ng 3 points lang naman. Pero gusto ko i-relate nyo sa inyong mga buhay yung points na to. Yung una, I already shared. Okay? Outrageous givers are amazing givers. Okay? Outrageous givers are amazing givers. O alam nyo na ibig sabihin ng outrageous, ha? Pag sinabing outrageous, meron yung term na very astonishing. Outrageous, incredible. Outrageous, impossible giving, miraculous giving. Talagang nagle-level up na giving.
Kasi yung measurement na pressed down, shaken together, and running over. Ibig sabihin, nagle-level up. May level 1, may level 2, may level 3. Kaya dumarating ang point na nagkakaroon ng outrageous giving. It becomes beyond your capacity. But even if it is beyond your capacity, still the Lord is providing you with something that compels you to really go beyond what you can give. Kasi the truth is, ini-stretch mo yung sarili mo because you know you have a lot of things to give. Are you getting it? Sino dito amazing na tao? Because that giver are people. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, you need to be amazing. So eto, itotodo na natin. Yan ibig sabihin, nakaka-amaze ka talaga. Yung outrageous giving, na lalabas talaga dyan na you are an amazing person. Because you acknowledge, we acknowledge that it is God who provides, who gave you that ability, who gave you that capacity, who gave you that power, who gave you that anointing to produce wealth. And because you receive that from God, you become amazing. Because it is God who provided you with everything. Not because of your talent alone, not because you have that skills. It is because God who gave you all those things. And so your heart, your spirit, and your soul is being enlarged. And so you have that capacity and you have that listening ear from God. When God says give, you can give. Amen. And now God is saying you give. What will you say? What will you say? Amen. Are you willing to give? Parang ang lungkot-lungkot niya talaga, no? Parang hirap na hirap. Alam niyo, nakita ko base sa experience ko. Ang mga taong hirap magbigay ay yung taong walang puso na pasasalamat sa araw-araw. Kayo ba ay nagpapasalamat sa araw-araw? Nakikita nyo ba ang kagandahan ng buhay? At meron kayong mga bagay sa buhay nyo ngayon na alam nyo na iyon ay pagpapala. If a person will not acknowledge the blessing that comes from above and the blessing na meron siya sa araw-araw, sinisiguro ko sa inyo, hindi niyan kakayanin, hindi niya maintindihan ang salitang pagbibigay. Kasi siya mismo, he or she is not thankful of the things na meron siya. Sino dito may damit? Sino dito may nanay? Sino dito may tatay? Sino dito nakakain? Kahapon. At least kahapon, ha? You have a lot of things to thank for. Right? Nagpasalamat na ba kayo? Are you thankful about it? Kaya pala ang isang tao, hirap na hirap magbigay kasi feeling niya palagi wala siya. Pero kahit na ang dami ng meron siya, nalungkot siya na 2 buwan hindi siya nakabili ng damit. Pero sa totoo lang, ang closet niya punong-puno. Pero lungkot na lungkot siya. Sino dito malungkot na malungkot? Mukhang wala kang natanggap na yung linggo na to. Pero sa totoo lang, there are lots of days in your life na kayo ay maraming natanggap. Are you getting that? Alam niyo po, kailangan po talaga buksan niyo yung isipan niyo. Buksan natin ang isipan natin. Ako po, yung aking araw-araw na palaging iniisip. Naghahanap ako ng mga bagay para pasalamatan.
Kasi po, kung hindi ako mag-iisip ng mga bagay na natanggap ko, at pagpapasalamatan ko po yun, ang lahat ng makikita ko, yung mga bagay na wala ako. Are you getting it? Nakikita mo wala kang boyfriend. Kaya ka nalulungkot, pero may nanay at tatay ka. Are you getting it? Nalulungkot ka, wala kang bagong damit. Bakit wala ka bang lumang damit? Damit din naman yun Right? Naiisip mo, nalulungkot ka ngayon, may sakit ka. Bakit hindi ka naman araw-araw may sakit Kaiisip mo na may sakit ka, lalo ka magkakasakit. Pwede bang pagpasalamatan? Ay, salamat, buhay ako ngayon. Lord, ngayon pong araw na to, nakatalaga ang buhay ko para sa inyo. A merry heart is good like a medicine. Amen. Punuin nyo ang puso nyo ng pasasalamat para marami kayong bagay na pwedeng ibigay sa mundong ito. Do you think you have lots of things to offer in this world? Utaas nga kayo ng kamay. Sino dito alam mo marami kang pwedeng i-offer sa mundo? Kaya please lang, wag niyong isipin na palaging ang mundo ay dapat lang at responsibilidad ka na ibigay sa iyo ang lahat. Kasi eto na yung panahon natin na tayo ay nag-iisip kung anong pwede nating maibigay sa mundo. Are you getting that? Ano ang pwede niyong maibigay sa classmate niyo? Ano niyong pwedeng maibigay sa mga magulang niyo? Ano yung pwede niyong maibigay sa ibang tao? Hindi yung puro tayo na lang binibigyan. Pag hindi tayo napakopya ng assignment, galit pa tayo. Pag hindi tayo napautang, tas hindi pa tayo nagbayad, galit pa tayo. Tayo palagi ang galit. Gusto ko maintindihan niyo yung ganyang senaryo para ma-educate tayo at gustuhin nyo talaga na matutunan na ang buhay natin ay sapat na sa ating pag-receive. Ito na yung panahon na dapat mag-double time tayo na magbigay tayo na magbigay, na magbigay, na magbigay, na magbigay. Amen. Amen. Kasi hindi natin kakayanin yun. Magkakasakit lang tayo. Sasama loob nyo. And the truth is, ito yung mga nangyayari. Dahil ang mga tao, nasa atmosphere palagi, na siya ay receive ng receive. Hindi amazing giver, amazing receiver. Ang nangyayari sa mga relationship, nagkakahiwalay. Is that right? Kasi palaging nag-i-expect, dapat bigyan mo ako nito. Bakit dati binibitbit mo yung bag ko? Bakit ngayon hindi na? Sabi naman yung lalaki, kasi noon, wala pa tayong anak. Ngayon, anak na binibitbit ko. Alam nga naman, bitbit ko na yung anak, bitbit ko pa yung bag mo. Lahat nagbibilangan. Tama ang asawang lalaki. O yung babae, tumira na naman. 1-1 na sila. Nagbibilangan na sila. Bandang huli, nagkakasakitan na sila sa mga minor na bagay. Kasi puro iniisip, kung ano maibibigay niya para sa akin. Alam niyo ba ang pinakamaganda? Yung pareho kayo nag-iisip na ano ang maibibigay natin sa bawat isa. Baligtarin kaya natin, mas maganda. Amen? Is that right? Sa magkaibigan, ganun din. Huwag niyong isipin kung ano maibibigay niyo sa bawat isa. Ay, makukuha niyo sa bawat isa. Ang iisipin, ano ang mabuting bagay na maibibigay natin sa bawat isa. Kaya dumating ang point sa mga mag-asawa. Kasi nagkakasakitan ang lalaki at babae. Sasabihin ng babae, hindi mo naintindihan yung nararamdaman ko. Sabi ng mga lalaki, ito talagang kulit, Kaya ayoko na mag-asawa ng babae, lalaki na lang, mas nagkakaunawaan pa kami. That is the real story. Mga babae, mahiya kayo mahiya tayo. Wag niyong ipilit na ipaunawa at iparamdam sa lalaki yung nararamdaman natin, mababaklayan. Huwag niyong ipilit. Yung parang palagi, hindi mo naintindihan yung nararamdaman ko. Bakit ganun? Insensitive ka. Babae ka, hayaan mo nang sa'yo lang yun.
May way sa lalaki, hindi mo pwedeng kuhain ang lalaki sa ganun, na iparamdam mo sa kanya kung ano nararamdaman mong saktong-sakto, coke na coke. Hindi pwede yun. Merong ibang way sa lalaki, amen, lalaki? Kaya minsan yung mga lalaki nauumay sa atin. Right? Mga lalaki umaayaw na, kaya mas gusto na rin nila, kapwa nila lalaki. At least walang away, walang bungangera. Bro lang, bro, okay ba, bro. Bro. Okay. Hindi tayo magkikita, hindi ako nakapag-text. Okay lang bro, bro, okay lang. Ganun lang sila. Pag babae, may masyadong madrama eh. Bakit hindi mo ako tinext? Hindi mo na ba ako love? Ang drama, girl. Tapos may karugtong pa. Hindi mo na ba ako mahal? Bakit ganun? Ayun, ang dami na yun. Telenovela, grabe. Kaya kita mo yung kalye serye pumatok? Ang selfishness, maraming nagagawa. Sabi ko sa inyo, decision making really affects. Maraming nasisirang relationship kasi makasarili tayong lahat. Kaya itong giving, aaralin, kailangan maging expert tayo pare-pareho. Ayoko na matatapos yung series natin sa giving, ang iniisip nyo lang, yung magbigay. The truth is, minsan, inaabot nyo lang, hindi naman talaga kayo giver sa puso nyo eh. Gumaganon lang kayo, nayo, ayan, budget, ayan, asawa, ayan, ayan. Pero hindi ka talaga giver. Iba yung giving sa Word of God. Yung for God so loved the world. Yung punong-puno ng joy, punong-puno ng sacrifice, punong-puno ng love. Amen? Nay, 1,000 to May kasunod pa, abangan mo. Hindi yung Nay. Ano na naman yan, Nay? Kabibigay ko lang sa inyo 2 months ago ng 1,000, Nay. Ano ba yan, Nay? Ang bilis mo mag-ubos ng pera. Tayo, akala natin nagbibigay, hindi yung pagbibigay. Hindi pa tayo magulang, ang gulang na natin. Right? Baguhin natin. Ang Bible, pag sinabing giving, punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng sakripisyo, punong-puno yun ng kaligayahan. Kaya maganda yung pag nagbibigay, di ba? God, yung as we give, God loves a cheerful giver. Pag nagbibigay, Nay, excited ako magbigay sa'yo. Yung tumatawag ka sa telephone, Nay, kasasweldo ko lang, Nay. Nay, antayin mo ako, Nay. Nakaka-excite, Nay. Gusto ko na umuwi. Bibigyan kita, Nay, 5,000, Nay. Diba? Dapat ganon, diba? Hindi yung parang pagsweldo. Nanay ko, 5,000. 1,000 para sa tubig, sa kuryente. Ang lungkot. Hindi yun giving. Hindi yun ang nasa Bible. Are getting it? So ngayon, yung money kasi, ano lang yan eh, yan yung isa lang na pinakawalang kakwenta-kwentang expression ng ibibigay. Ang pinakamatindi yung meron pa, ikaw. Yan? Yun ang pag-aaralan pa natin ng gusto. Kung ang pera nag-i-struggle ka, yun ang pinopoint ko sa inyo. Pag sa pera nag-i-struggle kayo, mas mag-i-struggle pa kayo sa maraming bagay. Can you hear that? Kaya pag nagbibigay kayo ng pera, yan na yung dapat na standard na masayang-masaya ka. Yung 1,000 nagbibigay ka, tapos isipin mo, ang liit-liit lang ng 1,000. Amen? Kasi pagpapalain talaga kayo ng Panginoon, ine-enlarge ng Lord ang heart nyo unti-unti. Ine-enlarge ng Lord ang heart nyo, yung your spirit, your soul, ine-enlarge niya yung capacity nyo to receive. Kaya nga sabi niya sa Genesis chapter 12, ano sabi doon? I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a
blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all the nations of the earth will be blessed through you. Kaya tayo, binigyan tayo ni Lord, binibless tayo ni Lord, gagawin niya ang lahat ng walang harang para sa atin, para pagpalain tayo, kasi ang gusto niya, tayo ay magpala. Amen. Kaya sa totoo lang, yung pagbibigay natin, yan yung indicator na ina-acknowledge natin na si Lord talaga ay super na pinagpala tayo sa araw-araw ng buhay natin. Kaya ang isa sa dapat nating matutunan talaga, yung katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, we really need to be thankful every day. And we really need to acknowledge that God really supply all our needs. Okay, yan ang second na aking point. Outrageous givers. Okay? Are best. They give the best, the possible best ever. When they give, they think of the best possible things that they can give. Yun ang mga outrageous giver. They think of something best. The most possible best that they can give. Hindi po sila nag-iisip ng second best. The best among the best. Yun ang mga outrageous giver. Always remember, hindi ulit yun sa pera. Okay? Ang iniisip niya, ano ba yung pinakamatindi kong pwedeng ibigay? The best among the best possible. Okay? So let us open Genesis chapter 22 as an example. Genesis chapter 22 verse 14. And Abraham called the name of the place, the Lord will provide. As it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be provided. Okay, Hebrews 11:17-19. Ito yung istorya na pinapa-offer ni Lord. Si Abraham kasi, di ba, pinangakuan siya. Pinangakuan siya that you will be a father of many nations. So, ang tagal-tagal na panahon, nagkaroon siya ng anak na Isaac. Pero ito yung time na yon na pinapa-offer sa kanya ni Lord si Isaac. Ibig sabihin, ito yung most precious, priceless possession niya. Yung hindi mo pwedeng mabigyan na presyo na yaman niya. Pero ito kasi yung the best possible, the ultimate thing na pwede niyang ibigay, in which nung hiningi ng Panginoon, ibinigay niya. Okay, let's go back to Hebrews 11, verse 17 to 19. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac. And he who had received the promises offered up his only begotten son, only begotten son, of whom it was said, in Isaac your seed shall be called, concluding that God was able to raise him up even from the dead, from which he also received him in a figurative sense. Genesis chapter 22, verse 11 to 12. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. So he said, Here I am. And he said, Do not lay your hand on that lad, or do anything to him. For now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. Okay? Ito yung classical example sa Bible na it is God who provided the only priceless possession, son, Isaac, in which Isaac is the promise long time ago kay Abraham and Sarah. Pero papansinin nyo, ito yung promise, ibinigay. Si Lord ang nagbigay. Okay, say it to your neighbor, si Lord ang nagbigay. Kaya nga nung sinabi ni Lord na give, and it will come back to you, eto yon. Ang maganda kay Abraham, in-acknowledge niya na si Lord ang nagbigay sa kanya kay Isaac.
si Isaac, si Lord ang nagbigay. He acknowledged na kahit nag-iisa to, ito na yung treasured possession, ito na yung inaantay niya, pero si Lord pa rin ang nagbigay nun. Kaya kahit nag-iisa yon, kahit treasured possession yon, I am willing na ibigay ulit yun kay Lord. Are you getting it? Are you getting it? Kaya nililinaw natin na sa atin, lahat ibinigay na ni Lord. God gave us strength. God gave us that amazing grace. God gave us this life. God gave us everything that you have. Do you acknowledge that it is God who gave you that? Kasi kung hindi si Lord ang nagbigay sa inyo niyan, who? Sino ang nagbigay sa inyo niyan? Kanino galing yan? Kaya nililinaw natin dito na dapat alam natin, ang strength natin galing kay Lord. Amen. Kung hindi kasi kay Lord, at hindi natin ina-acknowledge na galing kay Lord, kanino yan galing? So kung hindi natin i-acknowledge kay Lord, kaya pala ginagamit natin yung strength natin at yung resources natin, hindi para kay Lord. Pero kung araw-araw ng buhay natin, i-acknowledge natin na kay Lord galing ang lahat ng mabubuting bagay, every good thing comes from above, pag hiningi ni Lord yan, kaya nating ibigay. Anyway, may susunod naman na verse, may susunod na phrase, at may susunod na word. Give, and it will come back to you. It will be given back to you. Good measure. Ang maganda dyan sa good measure na yan, pag nagbigay ka kay Lord ng 1 cup of water, ang ibabalik sa'yo ni Lord, 1 cup din. Sabi mo sa kanya, 1 cup din. Pero 1 cup of gold. Pero same measure. Kaya hindi natin pwedeng i-outgive si Lord. Kaya pag sinabi ni Lord na bigay mo, ibig sabihin, ibigay mo na kasi doble pa doon ang doble pa at higit pa sa iniisip natin ang matatanggap natin. Are you getting it? Katulad dito, masyado tong precious. Ito na yung pinaka-the best. Pero, ang hirap ibigay, pero ibinigay pa rin. Nag-iisa. At ito yung pangako. At dito manggagaling ang lahat ng descendants as promise. Pero still, hindi nagdalawang isip si Abraham. Of course, iniisip niya. Binigay sa akin ni Lord, ba't niya kukuhain? Sa tagal ng panahon, bago niya ibinigay, tapos nung ibinigay niya, kukuhain niya. Pero anyway, sa kanya naman galing yun ang maganda kay Abraham. Kaya nga palagi ko kayong ibinabalik, babalik tayo palagi sa Panginoon, na sa Kanya galing ang lahat. Always remember. Kaya nga uulitin ko, Deuteronomy chapter 8 verse 18, para hindi kayo nag-struggle. Alam nyo, remember, it is I who gave you that ability to produce wealth. It is I who gave you that capacity, that power, and that anointing to produce wealth. Iba-iba ng translation yun. Kaya makikita nyo, maganda na maunawaan natin kung ano ang pinagmula ng sinasabi ni Lord na command na give. Ang pinagmulan pala nun ay tayo ay maraming natanggap. Kaya dapat lang na tayo ay magbigay. Are you getting it? Sa mundong ito, di ba ito, ang isa sa principle, tapos na tayo sa, an outrageous giver is an amazing giver. At yung pangalawa, an outrageous giver, give the best possible. Tapos na, eto na yun, tinatapos na. Kaya makikita nyo, sa panahon ngayon, pag nagbigay ka ng the best, parang questionable. Ang unang tanong, talaga, binigay mo yun? Grabe ka naman. May pera ka pa, baka wala ka nang natira. Bakit pag nagbibigay tayo palagi ng the best, palaging kinu-question? Are you getting it? O sige, kayong magkaibigan, mag-usap kayo. Tapos meron kayong gawing maganda.
ibigay nyo ng todo-todo. Kita nyo, ibigay ba natin to? Iba wala na tayong pera. Pero pag pupunta kayo sa mall, iba. Tama, mali. Pag sa mall yan, ubusan ng pera. Hindi, swipe lang, okay lang yun. Sabi ko sa'yo, okay lang, maubos ang lahat-lahat pag nasa mall. Pero pag nasa church, wag mong gagawin yun. Pag kay Lord, pag kay nanay, hindi pwede. Pag sa mall, pwede. Ngayon, pag nagbibigay ka ng best na tama, questionable. Pero the truth is, yun ang aaralin natin. Alam mo ako personally, ako po, tinetest ko po palagi yung sarili ko rin sa ganyan, with regards sa giving the best. Meron ako mga bagay na binibili para sa mga alaga ko o para sa mga tao na hindi ko binibili para sa akin. For example, may binili ako sa disciple ko na kaya kong sabihin na hindi ko nga yan mabili para sa akin eh. Pero I bought it for her. I bought it for them. Yung iba kasi kailangan mabili niya muna ang lahat ng bagay sa mundo para sa kanya bago niya ibili ang ibang tao. Are you getting it? Pero alam niyo ba ang pinakamasayang pakiramdam? Yung hindi mo kayang ibili sa sarili mo, pero na ibibigay mo sa ibang tao. Yung hindi ka na bumibili, kasi ako pumupunta ako sa ibang bansa. So pag pupunta po ako sa isang store, ang iniisip ko mga disciple ko, basta may nagustuhan ako, iniisip ko, ayan ang ganda. Tapos lahat ng klaseng size, kasi ang mga disciple ko, small, medium, large, at minsan may XL. Hindi ko na sabihin sa inyo kung sino yung XL. So lahat yun. Minsan bibila ako isang gano'n, no? Yung isang isang nasa guhit. Kaya tanungin niyo po yung mga alaga ko, kahit meron silang damit na pwede nilang uniform, kasi pati kulay pare-pareho sila. Pag may nagustuhan akong damit, pag bumili po ako, ibig sabihin, kaya ko rin yung isuot. Ibig sabihin, maganda rin po siya. Are you getting it? Iniisip ko kasi palagi the best. It speaks kasi kung sino ako pag nagbigay ako. Parang, pag may binigay ako ang hinahatulan. Are you getting it? Hindi ko kaya magbigay ng pangit kasi parang ang cheap ko. Are you getting it? Amen. Naisip nyo ba na nakapagbigay kayo ng pangit? Alam nyo ba reflection nyo yun? Kaya maganda pag nagbibigay tayo the best possible. Hindi ibig sabihin yung pinakamahala, yung the best possible. Okay? Amen? Hindi nyo na pinag-iisipan na ito na lang to. Importante may binigay. Hindi po tama yun. Hindi yung importante may binigay. The best, alam mo yung ito na yung the best possible ever. Right? Amen? Kaya ang pagbibigay pala pinaghahandaan. Kaya ako, pag magbibigay ako, pinaghahandaan ko. Gusto ko kasi, yung pagbibigyan ko, napapangiti, natutuwa. Amen? Amen. Yan. Lalo na ngayon, no, magpapasko, nyo na. Paghandaan nyo na. Pero alam nyo, ako personally, hindi ako nagbibigay tuwing Pasko. Ayaw ko nga magbigay tuwing Pasko eh. Parang kaya lang ako nagbibigay kasi culture kailangan magbigay. Hindi kasi, para sa akin kasi hindi siya giving. Parang driven away lang ng culture, kailangan ko magbigay. Nagbibigay din ako pero it's not more of nagbigay ako dahil Pasko. Kaya kahit hindi Pasko, nagbibigay ako. Are you getting it? Kasi ang pagiging giver mo, hindi siya nakadepende sa panahon. Ikaw yun. Kaya kahit mayat-maya, pwede ka magbigay. Amen. Anyway, mayat-maya, bibigyan ka rin naman ni Lord. Sino ba dito naniniwala talaga na pagpapalain kayo ng Panginoon? Yeah. Kailangan paniwalaan nyo mag-sink in na pagpapalain kayo ni Lord. Kasi meron siyang command na give. Amen. Hindi kayo niya sasabihan na give na hindi kayo pagpapalain. Kaya lang, kailangan i-acknowledge nyo talaga na kayo ay pinagpapala ng Panginoon araw-araw. At lumalapit kayo sa Kanya at nagpapalapit kayo lalo sa Kanya.
Kaya dumarating ang point na uunawaan nyo yung ibig sabihin ng Panginoon na give and it will be given back. Kaya araw-araw nire-receive mo, Lord, thank you sa lahat ng pagpapala mo. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng binigay nyo sa akin. Lahat ng talento, papasok na naman po ako sa trabaho, dalayan ko po yung mga bagong, mga kakaiba na naman na ideya for my promotion. Sino dito alam nyo mapopromote kayo? Magiging scholar kayo. Ama, biruin mo ngayon, meron tayong nakapasa na 5 ba na doctor? 4 or 5? Oh, let's give a round of applause. Alam nyo, yung pagkapasa nila na yon, kasi yung mga yan, giver din sila. Ako personally, si Joyce kasi kilala ko. Sobra siyang puyat na puyat. A-attend pa yun ng primary meeting. Puyat na puyat niya, magsa-cell group. Minsan nga sa Sunday service, galing yan sa, minsan nga niloloko ko siya. Galing yan sa kanyang yung duty. Minsan nakikita ko nakagano na lang yan, Hindi, ganun talaga. Niloko ko siya. Sabi ko, Joyce, pwede magsuklay? Pwede, suklay lang. Tapos pwede diretso lakad. Tapos dapat tumitingin sa tao kasi parang gano'n na lang, Alam mo, natutuwa ako sa kanya, it paid off. Yung lahat ng pagbibigay, kaya sabi ko sa inyo, ang pagbibigay, hindi lang talaga siya pera. Ikaw yung buo mong pagkatao. Amen? Okay, ito yung pangatlo. Magko-close na tayo dito. Pwede na mag-play ng keyboard. Ito yung pangatlo. Okay? Outrageous giving. Okay? Outrageous giving. Okay? Gusto ko makita nyo, Outrageous giving so against luck. Okay? Ibig sabihin lang nun, outrageous giving so in the midst of luck. Ibig sabihin, in the midst ng kakulangan, nagsosow siya. Okay? Let's go to Genesis chapter 26. Makikita natin dito. Genesis chapter 26. Maganda to There was a famine. Ito pinakita dito, it's really a famine. It's not just a scarcity, but it's really a famine in the land. There was a famine in the land. Besides the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went to Abimelech, king of the Philistines, in Gerar. Then the Lord appeared to him and said, Do not go down to Egypt. Live in the land of which I shall tell you. Dwell in this land, and I will be with you and bless you. For to you and your descendants I give all this land. And I will perform the oath which I swore to Abraham, your father. Pansinin nyo merong famine in the land. Pero ayaw ni Lord siya paalisin. So let's go to Genesis chapter 26, verse 12. Mag-jump tayo sa verse 12. Ito yung nangyari. Then Isaac sowed in that land. Sumunod si Isaac, nagsow. Nung nagsow siya, and reap in the same year 100-fold. Pansinin nyo, in the midst of famine, sinabihan siya ni Lord, you stay on that land. Magsow ka. Magtanim ka. Sumunod lang si Isaac. Sumunod lang si Isaac. Ang nangyari, umanis siya ng 100-fold. And the Lord blessed him. The man began to prosper and continued prospering until he became very prosperous. Can you hear that? Alam nyo, hindi po totoo na mahirap ang buhay, pero tayo ay mananatiling mahirap bilang tao. Sa panahon ng kawalan, eto na yung panahon na tinatawag ang inyong kagalingan. Can you hear that?
Sa panahon ng kawalan, eto na yung panahon na tinatawag ang mabuting asal. Can you hear that? Ang minsang problema sa atin, wala na nga tayo, matigas pa ulo natin. Can you hear me? Can you hear me? Wala na nga tayong mai-contribute. Tayo pa yung pasakit sa ulo. Like for example, parang bibigyan ko lang kayo ng example. Totoo ba sa mga barkada, meron dyang isa na parang palaging walang pera? Ha? Totoo. Bibigyan ko kayo ng tip, yung palaging walang pera. Pag ikaw wala ka ng pera, magpakabait ka na. Pag ikaw wala kang pera, magpakabibo ka na. Yung sana naman, yung nanlilibre sa'yo, naliligayahan sa paglilibre sa'yo. Amen? Yung parang, gusto mo ako na maglinis? Ako na dyan. Yung iba naman, nagpapalibre na, doon pa. Kaupo lang. O sige, Chicken Joy, okay na sa akin yun. Ang napapansin ko, yung mga walang pera, sila pa ang magugulang. Sila na walang pera, sila pa matigas ang ulo. Sila na walang pera, sila pa tamad. Kaya sinasabi ko sa inyo kanina, ikaw ang yaman. Sa opisina, alam mo na nga ang sweldo natin, minimum lang. Ayaw mo pang galingan. Amen? Sino dito na sa minimum? Below minimum. Yung sapat lang para makakain. Sino dito yung meron akong sweldo above minimum pero sapat lang sa pamasahe, sa pagkain. In other words, isang kahig, isang tuka. Taas ang kamay. Kung sino yun. Pag ganun ang katayuan natin, dapat ilabas na natin yung galing natin. Amen. Si Isaac, sabi ni Lord, wag ka nga alis. Wala kasi yan sa land, nasa tao yan. Sumunod ka lang, eto gawin mo, magtanim ka, magtanim ka. In that year, umani si Isaac. Can you hear that? Shall we all arise? Ito pong outrageous giving, 7 points po to. Pero po 3 lang po yung shinare ko sa inyo. Sa next week, meron pong 4. Ayaw po namin kasi na hindi nyo maintindihan ang totoong pagbibigay. At ang pangunawa nyo lamang sa pagbibigay ay pera. Sino dito estudyante? Wala pa kayong pera, tama? Ang tangi nyo na lang maibibigay. Mag-aral na mabuti. Amen. Wala yan sa eskwelahan. Nasa estudyante yan. Amen. Huwag nyo nang isipin na kung saan kayo nag-aaral. Libro lang ang katapat niyan. Kung ano yung binabasa ng taga-UP, basahin nyo rin. Kung anong disiplina nila, gawin nyo rin. Huwag nyo sabihin, there is famine in the land. Kailangan lumipat ako ng eskwelahan. Sa totoo lang, yung lilipatan mong eskwelahan, sasakit ng ulo. Kasi ikaw ay lumipat. Wala sa eskwelahan yun. Amen. Huwag na nating ipilit kung hindi talaga kayo pwedeng papunta sa UP. Huwag na nating ipilit. Pero kung taga-UP, alam ba ang daming taga-UP na makukulit? Gusto nyo makatulad sa kanila?
dami natin dito taga-UP. Yung mga taga-UP, sila na yung taga-UP, sila pa yung insecure. Alam nyo kung bakit? Explain ko sa inyo. Akala nila sila na yung pinakamatalino. Akala nila walang famine in the land. Ang problema, nung pumunta sila sa UP, nakita nila, yung mga classmate nila, isang tingin pa lang sa libro, memorize na. Samantalang sila, yung maganda nilang eyebag na pinagpuyatan at pinagpaguran, hindi pa rin sapat para talunin yung isang tingin pa lang sa libro, memorize na. Kaya nai-insecure. Feeling inferior. Pagharap sa professor, yung mga taga-UP, pag itinapat mo sa ibang school, maning-mani sa taga-UP. Pero ang problema ng taga-UP, pag humarap na sa professor, ipapaisip sa kanila ng professor na hindi pa sila magaling. Kaya dagdag na naman ng kabagbagan sa kanilang buhay at kaisipan. Kaya pinatutunayan ko lang sa inyo na wala sa eskwelahan yan. Amen? Ako taga-FEU ko, taga-PNU ko, pero ang galing-galing ko talaga, ha? In fairness. Hindi ako taga-UP, pero taga-FEU ako. Tama? 2 lang letra nila, akin 3. Oh. Ganun dapat isip. Tama? Kahit pa i-PNU mo, PNU. Oh. Ang P, meron sa UP, P. U, PNU, meron U. Wala silang N. Ha? Ganun lang mag-isip dapat. Simple lang. Amen? Hindi nyo makukuha ang lahat ng bagay sa mundo para makapagbigay tayo. Kaya ako shinare sa inyo yon. Gusto ko lang na malaman nyo na kung ano lang yung meron kayo, sapat na yon. Para ang buhay natin ay maging mapagbigay. Amen? Amen. I want you to be happy giving your life to other people. I want you to be happy sharing your lives to other people. Wala sa kung ano kayo meron o wala kung ano kayo wala. Ikaw yon, sapat na. Meron ka bang sipag? Ilabas mo na. Amen. Amen. Sino dito may sipag? Matagal nang tinatago. Labas mo na. Sino dito may talino? Labas mo na yan. Matagal mo na yan tinago. Amen? Sino dito mabait? Yun. Sapat na yun. Kahit wala na ang lahat ng bagay sa mundo, ikaw lang sapat na para maging maligaya ang ibang tao. Amen? Hindi pera ang magpapaligaya sa isang tao. Kaya si Lord, pag sinabi sa atin mag-offering tayo, pera, tinetest lang tayo niyan. Kasi the truth is, yung pera, walang-wala, hindi talaga yan ang basihan ng lahat. Ikaw talaga yon. Amen? Sino dito gustong maging maayos ang buhay palagi? Ang isipin ay magbigay. Amen. Alisin ang selfishness, right? Tandaan nyo, dito sa Doulas for Christ, pumupunta lang kayo tuwing Sunday. Kaya po, hindi po totoo ang giving na andito sa church. Ang giving ay araw-araw ng buhay natin. Amen? Unang-una, sa sarili nyo, sa Panginoon, sa inyong mga magulang, at sa tao sa paligid nyo. Amen? So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be poured out to your lap. And the measurement you use is the measurement that will be used to you as well. Ibig sabihin, hindi kayo mawawalan kay Lord. Amen? Sa tuwing nilalabas nyo, dodoblehin niya ulit. Kasi yung capacity nyo, nilalakihan niya. Amen. So we all pray.
Shall we all pray? Heavenly Father, we thank you so much for the spirit of giving. Una, lubos po kami nagpapasalamat kasi ikaw ang unang nagbigay. Hindi mo kami sinabihan na magbigay nang wala kang binibigay. Kaya mo kami sinabihang magbigay kasi masyado kang maraming ibinigay at gusto mo na ihandog din namin yung sa ibang tao. At ang tunay na kayamanan ay hindi pera. Pinakita mo na kami ang tunay na kayamanan at wala nang iba. Kaya salamat po, Panginoon, at in-educate mo kami kung ano ang tunay na pagbibigay. Na hindi yon tungkol sa pagbibigay ng isang bagay. Kung hindi kami mismo bilang tao as a lifestyle. And that is 24/7. Hindi po siya tuwing okasyon. Ang pagbibigay ay aming buhay. Kasi alam po namin na apektado ang desisyon namin sa aming buhay na pagbibigay. Because we've been raised up in a culture of receiving. And so, we don't know how to give. And for us, it becomes an abnormality. And we struggle too much on giving because we are used in receiving. But this time, thank you for your Son, the only begotten Son, na una mong binigay sa amin, na nagkaroon kami ng karapatan at ng katotohanan ng pagbibigay ay nasa amin na ngayon. Sapagkat you demonstrate your true love for us. Through John 3:16, that for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Father, I pray to bless your people, so that they will be a blessing. Lord, lahat po ng selfishness sa puso nila, araw-araw po, Panginoon, tanggalin niyo po, Panginoon, yung selfishness namin. Hayaan niyo po, Lord, na ma-cure yun sa magitan ng pagbibigay namin ng walang pigil. Outrageous, amazing, astonishing, incredible, so impossible. Lord, magle-level up lalo kami sa pagbibigay at masaya po namin yung gagawin sapagkat yun ang tunay na pagbibigay. Kaya salamat po at pinuno niyo po ang aming puso ng ganong klaseng isipan at ganong klaseng pakiramdam ng pagbibigay. Sapagkat kung hindi po namin ito matututunan, lahat po ng desisyon namin sa buhay ay maaapektuhan. Kaya salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po sa iyong salita na nagturo sa amin ng tunay na pagbibigay. Sa iyo ang kapurihan, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.